Nagsalubong ang mga tingin namin kaya pinagtaasan niya ako ng kilay. Habang abala pa rin sa pakikinig sa kabilang linya. Are you hungry? He mouthed and I immediately shook my head. Bumaling ako ulit sa bintana at nilibang na lang sarili sa mga matataas na gusaling natatanaw. Bumuntong hininga ako at bahagyang napanguso. Minsan talaga naguguluhan ako sa paraan ng pakikitungo sa akin ni Carlos. May mga panahong mabait siya pero mas lamang pa rin ang pagsusungit at pagiging malamig niya kaya palagi akong nangangapa kung paano ba dapat siya pakikibagayan. Wala kaming imikan sa loob ng sasakyan habang patuloy ang maayos na dali ng biyahe. Unti-unti na rin nawawala ang mga sasakyan at gusali. Hudyat na papalabas na kami ng Maynila. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagbagsak ng taluka pero pinigilan ko ang sariling makatulog. Mukhang napansin niya ni Carlos. The trip would take 3 to 4 hours depending on the traffic. Kung inaantok ka, pwede ka namang matulog muna. Umayos ako ng pagkakaapo bago sunod-sunod na tumango. Sige, pero papaano ka? Kaya mo bang mag-drive ng ganun katagal? Kasi sigurado, pagod. Don't mind me. Putol niya sa sinasabi ko, kaya natutup ko na lang ang aking bibig. Ipinigit ko ang aking mga mata at bago pa man tuluyang lunuri ng antok, naramdaman ko ang sandaling pagtingin ng kotse at ang maingat na paglalagay niya ng unan sa ilalim ng aking ulo. Nagising lamang ako nang sandali kaming tumigil sa isang fast food chain lunch para kumain ng labis-labis ang aking pagtitimpi sa sarili. Nairapan lahat ng mga kababaihang lantarang tinitingnan ng buong pagnanasang katawan ko. Si Carlos na kasi ang pumila para sa aming dalawa habang ako naman dumiretso na sa pabilog na table. Sa totoo lang, di naman niya talaga kinakailangan pang tumayo doon at personal na umorder dahil pag-aaral niya ang restaurant na ito. Pero Carlos was being Carlos. He just want to be a low-key person. Ayaw ng special treatment. Carlos, pwede magtanong? Maingat kung saan sa gitna ng katahimikan naming dalawa. Dagli siyang natigilan sa pagnguya. Nag-angat ng tingin sa akin at kapag huway tumango. What is it? I wet my lower lip and slowly uttered. Huwag mo sanang mamasamain ha? Curious lang talaga ako. Nagsalubong ang kilay niya. Nawawala na naman ng pasyensya. Ano nga yun? Tinaas kong aking dalawang kamay sa harapan niya. Oh, chill. Nagagalit ka naman kaagad. Gusto ko lang malaman kung bakit all of a sudden, isasama mo ako sa probinsya ninyo. I mean, hindi naman sa ayaw ko pero hindi ba't busy ka sa Baguio? Tumawid siya ng pagkakaupo at marahang dinampot ang tissue bago punasan ang gilid ng kanyang labi. To make him siya. I have an important matter to discuss with Dad personally and also he requested us to be there in his 57th birthday. My mouth formed into a circle as I nodded my head repeatedly. I forgot. Malapit na nga palang birthday ni Tito Carl. His face remained stoic as he gave me a tiny grin. Yeah. Ilang araw tayo doon? Tanong ko ulit. He shrugged his shoulders. Not sure yet. Maybe 3 or 4 days. But if you want to extend it, we'll make it 1 week. Eh di sige, 1 week na lang. Pwede ba? Tumango siyang muli. Just behave and we will see. Maikli niyang tugon kaya umarko ang aking kilay. I'm always behaving, Asi. Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang sakit ng ulo. Depensa ko pa. Umirap siya at sinabayan pa ng ismid. Kapag kuwa'y ikinumpas niya ang isang kamay. Finish your food, Arya. You talk too much. Nagpatuloy ang biyahe pagkatapos namin kumain. Wala na akong ideya kung ano nangyayari sa paligid dahil pag-upo ko malamang sa front seat, muli na akong dinalo ng antok. Arya, wake up! Naalimpungatan ako dahil sa sunod-sunod na tapik sa aking pisngi. Marahan kong iminulat ang aking mga mata at ang unang bumungad sa akin ang gwapong pagmumukha ni Carlos. Umikot ang aking tingin sa labas ng bintana. Nakatigil ang kotse sa gilid ng kalsada at wala ni isang kabahayan. Tanging puro mga puno at palayan lamang makikita, pati na rin ang isang lumang waiting shed sa tapat. Kumunot ang aking noo. Nagtatakang bumaning kay Carlos na abala sa pagpipindot sa cellphone at tila problemado. Agad binuntol ng kaba ang puso ko. Ano nangyayari? Bakit tayo nandito? Malayo pa ba? Namamaos kong tanong at muli, pinasadahan ng tingin ang labas. Hindi sumagot si Carlos. Paulit-ulit ang marahas sa pagtipa niya sa kanyang cellphone na para bang may pilit na tinatawagan. Mabilis din ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib habang ang matay nagliliyab sa pinaghalong galit, pag-aalala at iba pang emosyon na hindi ko mapangalanan. Binalibag niya ang cellphone, sinuntok ang manibela, natarantakot agad na pabalikwas sa kinaupuan. Sinubukan siyang hawakan pero hindi ko na itinuloy na makita kung gaano nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Ano nangyayari? Wala akong maintindihan. Yumuko siya at pilit kinalma ang sarili. Mabilis pa rin ang bawat paghinga niya at lumalabas ang mga ugat niya sa kamay sa higpit ng pagkakahawak niya sa manibela. Carlos, what's happening?
Kinakabahan kong tanong. Gamit na nagsusumamong mga mata, nag-angat siya ng tingin sa akin. Hinagilap niyang aking dalawang kamay. Hinawakan niya na mahigpit. Kahit nahihirapan, pilit niyang ibinuka ang mga labi para magsalita. Arya, I'm sorry but I think hindi na tayo matutuloy. Kunot na kunot ang aking noo habang umiiling. Hindi kita maintindihan. Bumagsak ang paningin niya sa aking mga palad bago lumunok na tila ba nahihirapan. I need to go back to Baguio. It's an emergency. Something happened to Rizzy and... Mariin niyang ipinikit ang mga mata bago suminghap. Pero Carlos, listen to me first, Chan. He cut me off. Ayoko sanang gawin to but I have no other choice. Kailangan kong bumalik ng Baguio ngayon din kaya hindi na kita may ahatid pa pabalik sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Di paano ko, Carlos? Hindi mo pa pwedeng tumuloy na lang tayo? Hindi ka naman siguro kailangan doon. For sure, Liz's family will take care of her. Stop being selfish, Arya. His voice thundered which made me jump from my seat. If for you it isn't important, well for me it is. It is Lizzie we're talking about. Paano naman ako, Carlos? Sigaw ko pabalik. Ano, ganun-ganun na lang? Handa ka talagang iwan ako dito sa hindi pamilya na lugar na to dahil lang kailangan ka ng babae mo? Ganyan ka ba talaga kawalang kwenta? Sa babae mo nag-aalala ka pero sa akin hindi. Dugsong na balyaw ko pa. Ginawa kong lahat para hindi tuluyang bumagsak ang aking mga luha. Ang sakit-sakit pero hindi dapat ako umiiyak. Ang hirap tanggapin ng mga dahilan niya. Matagal kong tiniis at sinantabi ang lahat dahil mas nangingibaw ang pagmamahal ko sa kanya. Pero ngayon hindi ko na alam. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang galit, pagkadismaya at sakit. Lahat-lahat na. He frustratedly ran his fingers through his hair before looking at me again. Look, Chan, hindi naman kita papabayaan. I already called Louis to fetch you here in his honest way. Wala kang ibang gagawin dito kundi ang hintayin ng pagdating niya. Promise I'll make it up to you. Right now I just have to leave because Lizzie needs me. She needs me more than you do. Mapakla akong umiti habang tumangutango sa kanya. May isang buti ng luhang pumatak sa aking mga mata at mabilis ko yung pinunasan. Pag-aka kong natawa sa kawalan at kinalas ang seatbelt. Pero bago ko tuluyang bumaba ng kanyang kotse, mayroong isang katanungan na sumagi sa aking isipan. Gamit ang malulungkot na mga mata, binalingan ko siya. Kung ako ba yung nasa sitwasyon ni Lizzie? Kung dumating ang araw na ako naman ng mga ilangan, handa mo bang iwan ang babaeng kasama mo para lang puntahan ako? Handa mo bang takbuhin ng kilometrong layo para sa akin na mismong asawa mo? Nalaglag ang kanyang pangati magaw makapagsalita. Ilang beses sinubukang ibuka ang bibig ngunit ang mga kataganan mismo ang bumigo sa kanya. Bumakas din ang kalituhan sa kanyang mukha. Hindi dahil naguguluhan siya sa isasagot niya sa akin, kalituhan kung dapat pa niyang sabihin ang totoong sagot o dapat ba siyang magsinungaling. At doon pa lang alam ko na, sapat na ang katahimikan niya bilang sagot. Sa bagay, sino ba naman ako sa buhay niya, hindi ba? Kahit akong asawa, ano ba naman ang laban ko sa babaeng tunay na mahal niya? Sandaling bumagsak ang aking ulo bago mapilit ng umisi. Walang lingon-lingon na bumaba ako ng kanyang sasakyan. Arya, I'll make it up to you. Pabagsak kong isinarado na ang pinto ng kotse. Di na pinansin pa ang mga walang kwentang paliwanag niya. Dumiretso ako ng waiting shed at naupo roon. Di rin naman nagtagal, humarurot na paalis ang sasakyan. Kinagat ko ang pang-ibabang labi upang pigilan ang mahihinang paghikbi. Ngunit bigo ako. Namuli kong pasadahan ng kabuuan at hindi pamilyar na paligid. Nanoot ang takot hanggang sa aking buto. Doon na tuluyang bumagsak ang mga talon ng luha na kahit anong pigil ay hindi na magawang huminto. Umiyak ako ng umiyak pero naroon pa rin ang pag-asang babalikan niyang anumang minuto. Pero sino ba namang niloko ko? Ang mga pasakit, pagdurusa at masasakit na salitang aking natamo. Maaaring lahat ng yon napalampas ko, maliban lamang sa pangyayaring to. Hindi ko alam kung ilang oras ako nanatili at naghintay roon sa waiting shed. Panay ang tahimik na pagtulo ng aking mga luha habang nakatitig sa kawalan. Sinubukan kong lumingalinga sa kabuuan ng lugar. Madalang ang pagdaan ng mga jeep at iba pang sasakyan. Bala ko na lang sanang sumakay sa bus pabalik sa Manila pero ngayon ko lang din napansin na wala pa na akong dalang kahit ano. Lahat ng gamit, cellphone at wallet naiwan ko sa kotse ni Carlos. Napabunto hininga ako at mawalan ng pag-asa. Inihilamas ang dalawang palat sa mukha. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. What if hindi dumating si Louie? Or kung abutan pa siya ng dilim? Kung bukas na kaya siya dumating, paano na ako? Saan na ako pupulutin ito? Muli akong naiyak sa sobrang takot at inis. Sana lang talaga hindi na ako abutin pa ng dilim dito. Kapag may nangyari talagang masama sa akin, walang ibang dapat sisihin kung hindi si Carlos.
Sa bawat pinutong pumapatak, patuloy na nagdarasal ako na sana dumating na ang susundo sa akin o sana bigla ulit sumulpot ang asawa ko. Hihingi siya ng tawad at sasabihin ako na lang ang masigit na pinipili niya kaysa kay Lizzie. Pagkakakong natawa habang pinupunasan ng mga luhang lumalanda sa aking pisngi. Diyos ko, Arya, palagi ka na lang umaasa. Ni kahit nga yata sa panaginip, hindi ka pipili ng asawa mo. Mas malabo pa sa tubig na mangyari ang bagay na yon. Nag-aagaw ng liwanag at dilim sa kalangitan. Nagsisimula akong mawala ng pag-asa. Mas lalong dumalang ang pagdaan ng mga sasakyan at tayong mga huni ng kinikilig, kuliglig ang aking naririnig. Nagsimula na ring mangatog ang aking mga tuhod dahil sa lamig ng simoy ng hangin humahampas sa aking balat. Pati ang aking lalamunan nanunuyo na rin dahil sa uhaw at gutom. Ilang oras pa ako matyagang naghintay. Saka lang ako nabuhay ng loob na merong tumigil na pamilyar na BMW sa aking harapan. Hindi ako pa pwedeng magkamali. Kahit isang beses ko pa lamang iyong nakikita, alam ko na kaagad kung sinong nasa loob nun. Louie! Sigaw ko. Hindi maipaliwanag ang nararamdamang galak sa puso. Mababakas ang buong pag-aalala sa kanyang mukha. Namumungay ang mga matang lumapit sa akin at binalot ako sa leather jacket na hawak niya. I'm sorry, Arya. Medyo natagalan ako. Galing pa akong Baguio eh. Tipid akong umiti at tumango sa kanya. Bahagyang nakonsensya. Kung alam ko lang, edi sana nag-commute na lamang ako. Nakakaya tuloy kay Louie na paniguradong naabala pa sa kanyang trabaho. Inilibot niya ang tingin sa buong paligid bago dismayadong umiling. I can't believe that Carlos left you in this such kind of place. Mahinang aniya ngunit sapat na upang marinig ko. Nilingon niya ako at punong-puno ng awa ang kanyang mga mata. I am sorry if you have to experience this. I know the real deal between the two of you at sa totoo lang. Kahit kaibigan ko si Carlos at malaki, ang utang na loob ko sa pamilya niya, hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa niya sa iyo. Bumagsak ang mga mata ko sa semento na hindi magawang tumugon. Gustuhin ko mangumiti at magsinungaling na ayos ng iyon kagaya ng palagi kong ginagawa at sinasabi. Ngayon hindi ko magawa. Sa sobrang bigat ng aking loob, miski ako hindi ko na alam kung paano na ito pagagaanin. Wala na nagsalita sa aming dalawa matapos nun. Inalain ako ni Louie sa pagpasok sa kanyang kotse. Sinigurado muna niyang maayos ang pagkakasuot ng seatbelt bago niya binuhay ang makina ng sasakyan. Tumikim ako bilang pagbasag sa katahimikan at sumulyap siya sa akin. Pinagtaasan ako ng kilay. Ang buong atensyon ay nakafocus sa pagmamaniobra. What is it? Kung may gusto ka, huwag kang mahiyang magsabi. He gave me a reassuring and heartwarming grin. Alam kong gutom ka na pero sana matiis mo pa ng konti kasi malayo pa tayo sa mismong bayan. Louie, nakakahiyaman pero gusto ko sanang idiretso mo na lang ako sa probinsya ni na Carlos. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi. Tinakabahan na baka magalit siya sa pabor ko. Saglit siyang natigilan bago marahang tumango. Carlos would surely turn into a beast but okay. Mas gusto kong sundin ka kaysa sa kanya. Natawa siya. May umalpas din ang ngiti sa aking labi at nagpasalamat. Ngayon naman ay ang tayong paproblemahin ko na lamang ay ang damit na pamalit ko. Kahit nahihiya, sinabi ko pa rin sa kanya. Oh, don't worry about that, Arya. For sure maraming papahiram sa'yo si Aya. Pagtukoy niya sa bunsang kapatid ni Carlos sa kasing edaran ko lang at kasundo ko rin. But you can shop tomorrow, of course. Ang mahalaga lang ngayon makapagpahinga ka. I smiled. Salamat, Louie. Dumiretso nga kami sa mansyon ng mga Santaniel na matatagpuan sa Lucena. Ani ay naghahanda ng maliit na salusalo na eksklusibo lang daw para sa kanilang pamilya dahil ang alam ngay uuwi kami ni Carlos doon. Mabuti na lang tumuloy ako kahit wala siya. Sayang ang pagod at effort ni Tito Vince kung mauuwi lamang sa wala. Malayo pa lang, natatanaw ko na ang napakaraming bantay sa labas ng itim at matayog na gate. Mayroong isang bodyguard na humarang sa amin na agad din namang tumabi na makitang si Louie ang dumating. Otomatikong bumukas sa malaking tarangkahan. Dire-diretsong pumasok ang sasakyan ni Louie sa loob. Umawang ang aking labi sa lawak na lupain ng mga Santaniel. Hindi ito ang unang beses na nakapunta ako dito pero hindi ko pa rin maiwasan ang mamangha. Mayroong malaking fountain sa gitna. Sa kanan naman ay ang garden na punong-puno ng mga buhay at tiyak na inaalaga ang mabuti ng mga bulaklak. Mayroong mga bleachers, swings at ang damong yon, malalakaran ay Bermuda grass. Sa kabilang bahagi naman ay ang malaking swimming pool na nag-iiba-iba ang kulay. May mga sun lounger at lamesa sa magkabilang gilid. Ang mismong mansyon naman nasa gitna. Klasikal ang disenyo at buhay na buhay dahil sa mga ilaw. Meron din na underground kung sa nakagarahing iba't ibang sasakyan nila. Halos mga antik din ang kanilang mga kagamitan pero ang labis na nakakamangha ay naipapakita pa rin dito ang pagiging moderno. Hindi pa man kami tuloy nakakababa, marami na kaagad nakahilera mga katulong para salubungin kami. Louie?
Akmang bababa na ang lalaki nang hawakan ko siya sa braso para pigilan. Kuryoso niya ako nilingon. Bakit, Arya? May problema ba? Nahihirapan ako lumunok bago bumuga ang hangin. I know this is too much to ask, but if ever na magtanong sila Tito Vince kung bakit ako lang mag-isang tumuloy dito, pwede bang pagtakpan na lang natin si Carlos? Nalaglag ang kanyang panga. Bumakas ang hindi pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Agad niya ring natotop ang kanyang bibig bago hindi makapaniwalang umiling sa akin. I can't promise, but I'll try. Please, Louie. Pagmamakaawa ko. Alam mo naman kung ano estado ng samahan ngayon ni Tito Vince at Carlos. Ayoko na madagdagan pa ang lamat sa pagitan nilang dalawa nang dahil ulit sa akin. Natahimik siya pero kalaunan bumuntong hininga bilang pagsuko. Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi. Ang swerte sa'yo ni Carlos, Arya, kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginaganito kanya eh. Umiling-iling siya bago tumawa ng walang emosyon. Mukhang naunahan pa ako ni Carlos na magdahilan sa mga magulang niya. Nalaman ko kay Louie na kanina pa pala tumatawag ang lalaki yan sa mommy niya na hindi kami matutuloy umuwi dito sa probinsya dahil bigla siya nagkaroon ng mahalagang gagawin. Medyo tumaas pa nga raw ang presyo ni Daddy Vince dahil sayang naman daw ang inihanda mga pagkain para sa maliit na salo-salo. Napansin ko lang na medyo pumapayat ka pala, Iha. Mommy Mel glanced at me from head to foot and shrugged her shoulders. Never mind, maybe naninibago lang ako kasi halos isang taon din nung huling beses kitang nakita. By the way, tinatrato ka ba naman ba ng ayos ang anak ko? Dagdag na tanong niya. Parasa akong napanunok bago tumawa ng peke. Shit, hindi ko na alam ang sasabihin ko pa. Madali namang sumagot ng oo o hindi. Madaling tumango at tumiling pero tila mayroong pumipigil sa akin. Ang hirap sumang-ayon at ang hirap ding dugtungan pa ang sinabi niya. Ha? Opo naman. Tumikim ako pang alisin ang kaba sa dibdib. Hindi ako magaling magsikreto kaya kung patuloy ako magsasalita upang depensa ng asawa ko, baka mas lalo lang niyang mahalata. Ngumisi siya. Mabuti naman kung ganon. Maayos ang pagpapalaki namin sa kanila ni Aya so I am really confident na maayos din ang pagtrato niya sa iyo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang buong kumpiyansa. Nagbaba na lang ako ng tingin dahil nakakonsensya ako. Sa nakikita ko ngayon sa mga mata niya, talagang proud na proud siyang naging mabuting asawa sa akin ng anak niya. Nangako din naman ako sa sarili ko na kahit kailan hindi ako magsasalita ng tungkol sa maaaring makasira sa pangalan ni Carlos. Masyado na ako maraming kasalanan sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit hindi yan abot ang mga nais sa buhay at ayoko nang dagdagan pa ang pagkamuhi niya sa akin. At kahit marami akong gustong ikwento kay Mommy Mel, nilimitahan ko ang sarili. Less talk, less mistakes, ika nga. Sa likod namin, tahimik na nakasunod ang tatlong katulong. Nagpaiwan sa labas si Louie. Nakikipagkwentuhan sa ibang mga trabahador na kakilala niya. O siya, maiwan mo muna kita rito, Iha. Kapag mayroon kang kailangan at gusto, huwag kang mahiyang magsabi sa mga kasambahay. This is your house too, so feel free to roam around. Tutulungan ko lang mga kasambahay na ihain ng mga pagkain sa lamesa. Hinaplos niya ang aking buhok bago tuluyang tumungo sa kusina. Hindi muna ako umakit sa kwarto bagkus, mas pinili kong maglibot-libot muna ng tingin. Na hindi ko magawang hawakan ng mga kagamitan sa dakot na baka makabasag ako. Sa living room, naroon na malaking portrait ng mga Navarro, ngunit ang bukod tayong nakapukaw ng aking atensyon ay ang dalawang Espanyol na salita na nakasulat sa baba noon, moralidad y integridad. Magaka kong natawa habang hinahaplos yon. Morality and integrity, ha? Mukhang ni isa hindi na isa katawan ng panganin anak nila. Pero sa bagay, munti ko nang makalimutan na sa akin nga pala lang ganun ang pagtrato ni Carlos. Kung pakikitungo lang sa ibang tao, wala ako masasabing masama tungkol sa kanya. Na kahit gaano pa kataas ang estado nila ng pamilya niya, hindi niya kailanman tinanong at tinratong ibang nakabababa sa kanya. OMG, Arya! A female's voice called me from behind. Hindi na kailan pang liwanin ko sino yun, dahil sa tinis ng boses pa lang, kilala ko na. Ibinalik ko sa dating ayos ang picture frame, humarap kay Aya na agad akong dinampian ng yakap. It's nice to see you again, ate. Gosh, miss na talaga kita. Marami akong gustong ikwento sa'yo. Maligayang aniya. Natawa ako sa pagiging madaldal at energetic niya. Niyakap ko siya pabalik at tinapik sa likod. Namiss din kita. Grabe, ang ganda-ganda mo.